Sound check, test mic, sound check. So welcome po ulit guys sa ating channel Stock Play. At bago po natin napag-usapan ng mga top trending stocks sa araw na ito, ay huwag kalimutang mag-subscribe sa ating channel. At pakipress na rin po si all button para palagi po kayo ma-update at ma-notify sa mga bagong videos na i-upload po natin about sa stock market. So let's start. So by the way, don't forget to follow my account sa my Instagrams. So paki-search lang po Stock Play, then click the follow button. So let's start with BSC. Okay. So check po natin dito guys sa daily chart right here. So we have here ceiling ulit siya guys, di ba? January 18. So 18 naman ngayon eh. Oh, ayan. 18. So super bullish pa rin ano si BSC. Okay. So from here, so ilang percent yung spike. So from here, no? Tapos hanggang dito sa pinaka-ituktok. So almost 42% guys. Hindi ba? So ceiling siya. Oh, ayan. So bali kung titignan natin yung kanyang chart, so new all-time high ulit si BSC, no? So tama ba? So check natin. New all-time high, no? Ayan. So let's go back dito sa may ano niya, sa latest chart. Okay. Ayan, so dahan-dahan lang tayo guys. So bali sa part na to is nabasag yung ating resistance na sinasabi, no? Di ba? So sabi natin possible mag-retest dito sa part na to. And kung papansinin natin is nag-breakout po siya, which is around here, no? Sa 1.53 pesos. Ayan. So this is good. So bakit? Kasi kung papansinin natin, we have here high, okay? Tapos higher high, no? So it indicates na si BSC is bullish, no? So meron pa rin po siyang demand right now. Ayan. So bali magiging support natin dito, so still the same, pero yung resistance is here. Okay, so mag-a-adjust po tayo, no? Ayan, so ito na po yung magiging resistance natin kay BSC. Si 2 pesos. Diyan. So yung support, so ito na po yung magiging support natin. Si dating resistance, ano? Which is around sa 1.55 to 52, no? Diyan. Support. So what about naman sa ating moving average? So 50. So check natin 50. So parang wala ata. Ayun pala. So ito po si 50 guys. So super layo sa may ano natin, ano, sa may price action. Si 50, tapos si 100 and si 200. So still intact pa naman din, ano? Ayan. So what about naman sa ating cloud? So sa cloud po natin guys, let me check first. So pataas naman kasi eh, because si BSC is nag-print out ng higher high sa may candlestick, no? Si upper cloud and lower cloud is pataas. So ito po siya guys. Ayan. Tapos so sa ating RSI, okay, so nag-adjust po ako ng konti rito at nagdagdag, no? So bali sa part na to kay RSI, so meron po tayong dalawa, no, na trend line dito. So we have here the first, okay, so we have 1, 2, tapos 3, 4, 5, 6, and 7. Okay.
And yung second trend line natin sa may overbought area is here. 1, 2, tapos 3, tapos 4. And right now guys, tayo ay nasa dangerous level na po kay RSI, which is around 97 okay to 98. So tingnan natin kung siya ay magbe-breakout pa dyan sa part na to, no? Ayan, so very risky pagka ganyan. So syempre tignan natin yung kanyang past performance dito sa RSI. So base po dito, ang pinakamataas is 95. 2011 pa po ito, no? Ito 95 si RSI, tapos meron pa ba rito? So I think wala. Ito pala. Okay, mukhang wala na, no? 92 lang to eh. Okay, 92 lang guys. So bali ang pinakamataas, ito si 95, tapos nga ngayon is, so para siyang nag-retest dito sa natin, sa previous all-time high natin sa RSI, which is around 95. So siya po ay nasa 96. So almost 97 na. And kung papansinin natin, wala pa po tayo ditong pullback guys, no? Diba? So wala pa po itong pullback guys. Ayan. So tignan natin kung magbe-breakout, ano? So pagka po nag-breakout dyan sa may resistance natin sa overbought area, so bonus po yun, no? Ayan. Yan kay MACD, so super taas na rin na to, no? Pero still nagda-diverge pa rin si MACD line and signal line sa part na to. Diba? Tapos series of higher highs pa rin sa ating histogram. Ayan, so very obvious naman. So what about sa volume? So sa volume po, so pataas pa rin, and as of now, okay, wala pa po tayo ditong pullback guys. Ayan, no? Diba? So tignan natin, ano? So tignan natin bukas kung ano yung mangyari dito kay BSC. Ayan, tapos i-save natin. Save. Ayan, so medyo matagal mag-save. Wait lang. So kailangan nating ma-save. Ayan, okay na. So next po natin sa APL. So i-check natin to sa APL guys. APL. Okay. So dito naman kay APL, so almost nag-retest lang siya sa part na to, no? Diba? So ang pinakamataas niya is here, which is around, ano ba to? 0.32, no? Or 0.33. Ayan. So dito po yun guys. So last week nung Friday, so siya po ay nag-print out ng doji candlestick, no? So ito po siya. So alam natin pagka doji candlestick, so the market is undecided, or okay, pwede nating sabihin na neutral, ano? Tapos ngayon, so siya naman ay okay, parang ano to, hanging man guys, di ba? So let's see kung siya ay bubuhusan na or talagang reversal na, no? Ayan. So dito po, so we have here high, tapos lower high sa part na yan. So bali dito we have here a gap up, no? First gap up dito sa may ituktok. Okay. So possible ang ating support dito kay APL is here. Support. Okay. So dito po 'yon sa 0.28 to 0.29, ano, to 0.28. Diyan. So let's see kung si gap up is mafi-filled. Ayan.
So, i-check natin kung meron tayong trend dito. Okay, sa part na to. Meron ba? So, medyo mahirap tignan dito eh. Ayan, so i-check natin dito sa ano, sa lower time frame. Lower time frame. Okay. So i-check lang natin, guys. Meron ba tayong trend? Ayan. So, sa may taas, ito yung trend natin, guys, no? So, we have here 1, okay, 2, tapos 3, 4, and 5. Tapos, sa baba. So, sa baba naman, meron ba tayong trend? So, I think ito po yung trend natin, guys, no? Ayan. So, this is a trend. So, syempre, sa lower time frame to, guys. So, we have here 1, 2, 3, 4. Tapos, meron ditong shakeout, no? Shakeout po ito, guys. 1, 2, 3, 4. Tapos, 5, and 6. So, this is very crucial. Yung na-drawing natin na support kanina, no? Which is around 0.29 to 0.28. So, pagka po nabasag yan, okay. So, possible magdire-diretso sa may baba to. Okay, sa APL. Yan, kasi ano to, channel to eh. Which is uptrend eh, diba? So, let's go back sa daily chart. Ayan. So, punta tayo sa moving average niya, no? So, 50. Tapos, 100. And 200. Okay, so still intact pa naman din, ano? So, what about K-Cloud? So, K-Cloud, guys, so very obvious naman siya ay flat. Si upper and lower cloud, no? Upper and lower flat because si chart or si price action is nag-print out ng lower high, no? So, we have here high, lower high. Ayan. So, dito po sa ating RSI, okay. I-check natin, guys. Okay. So, dito po nag-bounce. Diba? So, nag-bounce dito eh. Okay, malapit dito sa may natin, support. So, tignan natin ngayon kung magre-retest ba to dito sa 96, no? Or siya ay magpi-print out ng lower high sa part na to. Or lower low pala, no? Ayan, so tignan natin. Ayan. So, still si APL is nasa overbought area. Ayan, so tignan natin, guys. So, wait. Meron ba tayong ano dito, trend? So, just in case na meron tayong trend, no? So, bali support dito kay APL. So, check natin dito. So, check natin. Ayan. So, support to eh. Ayun, no? Diba? So, tignan natin kung mag-hold dito, no? So, ayan. So, dito po kay MACD. So, still nagda-diverge. Okay? Si MACD line and signal line. Pero sa ating histogram is medyo lilo na siya, no? So, papansinin natin, this is a lower high. Ayan, sa part na to. So, what about naman sa ating volume? So, dito po medyo nag-bounce, no? So, this is a retest for breakout. O, yan. Okay. So, pwede po siya ay double tap or kung magbe-breakout, edi bullish siya, no? So, tignan natin. Kasi, this is a retest. Diba? Ayan. So, i-check natin bukas kung ano yung mangyayari, no?
Ayan. So, let's wait nating ma-save. Ayan, para mas okay, ano. At mas madali nating ma-monitor bukas kung ano yung nangyari. So, okay na po si APL and BSC. So, yung next natin is si AR. So, check natin to sa AR, guys. So, base po dito, so we have here a breakout. A huge breakout, guys. So, sabi natin, sa may big picture analysis natin dito kay AR, so, pagka po nag-breakout to sa may downtrend line natin, so, expect natin a huge pump. Okay? So, ito po si downtrend line, guys. Alright? And kung papansinin natin, super huge. So, we have here a nice pump. So, from here, okay, sa downtrend line, tapos pinump siya ng ilang percent. So, almost 50%, guys. No, diba? So, yun nga. No? So, nakita natin dito is nag-breakout siya. So, that's why tayo ay magiging ano dito, bullish, ano, kay AR. So, fresh breakout po ito. And kung siya ay magpo-pullback, guys, so, tingnan natin, ano. So, let's move sa weekly chart siguro para mas madali nating makita yung trend. Ayan. So, base po dito, ang magiging support natin is here, 0.0063, ano? So, dito po yan. Ayan. Series of touches. 1, 2, ang dami, oh. Ayan, oh. Diba? So, super daming mga ano dyan. Touches. So, bali dito sa part na to, so, siya ay nauntog na, no? So, medyo nauntog na, guys, si AR dito sa part na to. Ayan. So, this is a resistance, eh. Ayan. Pero, tignan pa rin natin. So, there's a possibility pa rin naman na tataas to. So, pwedeng ma-hit is 0.0081, ano? Or here sa part na to, sa 0.0089. So, tignan natin, guys, ano? So, let's see. So, kung mag-adjust tayo, so, there's a possibility nga doon, no? 0.0081, 82. Ayan. So, since this is a resistance, so, sabi nga natin, there's a possibility na mag-pullback to kasi fresh breakout, eh. So, ayan. And sa part na to, diba? So, this is a downtrend line, no? 1, 2, 3, and 4. So, fresh breakout yan, guys. So, kung babalik tayo sa daily chart, so, i-check natin dito. Okay. So, same lang din tayo nasasabihin dito sa part na to, no? So, since siya ay fresh breakout, so, tignan natin kung magpo-pullback. Pero still, tignan natin, ano? Kasi kung talagang meron pa tong demand, okay, edi syempre, tataas pa yan ulit bukas. Ayan. And for now, so tignan natin si moving average. So 50. Okay. Tapos 100. And si 200. So still intact pa naman, eh. Hindi ba? Oh, si 50, 100, tapos si 200. So what about naman sa ating moving average? So sa moving average, since siya ay nag-print out ng higher high, so we have high, tapos higher high sa part na to. Si cloud po is nag-print out ng higher high, or may pataas yung kanyang trajectory, hindi ba? Si upper and lower pataas. So bullish, no? So dito po kay RSI, so i-check natin, ano? So this is possible area test sa ating resistance, ano, sa overbought area. So, ito po yung ating resistance, which is around 89 to 92. Diba? So, tignan natin kung tataas pa yan, ano? Yan, kasi resistance na to, eh. Ayan. So, what about naman kay MACD? So, kay MACD po, so, still nagda-diverge since siya ay fresh breakout, no? So, si MACD line and signal line is nagda-diverge. And as well sa ating histogram, so siya po ay na-sustain. So we have here a higher high, you know? Ayan. So base po dito kay MACD,
So AR is bullish, no? Ayan. So what about naman sa volume? So kung papansinin natin, so patas ng patas yung volume. So meaning, si AR po is may demand. Di ba? And right now, wala pa tayong pullback dito, guys. Ayan, no? So tingnan natin. So let's save. Okay. So save natin yan. So yung next po is, ayan, so i-check natin guys kung ano yung susunod, no? Ayan. So next natin si PHA. Ayan, so i-check natin si PHA. So PHA. So base po dito kay PHA guys, kung papansin natin, still siya ay sideways. Okay. Base po dito sa daily chart natin, ano? So siya ay spinning top pa rin right now. Okay, mahaba pa rin yung wick sa may taas at baba ng candlestick. So same lang din. So value support natin dito kay PHA is here. Okay? So malapit po sa 2.67 ano? Pesos. Tapos yung resistance guys is here, which is around, okay, malapit dito sa may 3.1 pesos. O dyan. Okay, basta malapit dyan guys, no? Ayan. Tapos meron ba tayong trend dito? So i-check natin. Medyo naburay ibe. So punta tayo sa weekly chart. Ayan. Para mas makita natin, ano? Ayan. So bali support nga natin nasa ano ba ito? 2.80. Ano ba ito? 2.9 ano? 'Di ba support? Support siya. So saan ba tayo nag-ano? Wait lang pala. O ayan. So bali resistance pala to guys. Ito si 2.9 ano? Ayan, kasi ano siya, parang nare-reject sa part na to no? Sa 2.9 pesos. So bali yung support natin na medyo matigas, base po dito sa weekly chart is medyo malalim, nasa 2.68 to 2.7 ano pesos. Ayan, so tingnan natin ano. So let's go back sa daily chart. So dito sa daily chart, the same lang din ano. So sabi natin kanina 2.9. O ayan, so bali nagdagdag lang pala tayo, no? So sabi natin kasi kanina, ito yung resistance. Ito sa 3.1. Ayan, so bali nagdagdag lang po tayo sa part na to, which is around sa 2.9 nga. 2.9 pesos. Ayan. Support, pwede dito sa part na to, sa 2.7, malapit po dito guys. Diyan, no? So right now, tignan natin sila moving average. So 50. Okay, 50 tapos 100 tapos 200. So still intact pa naman din ano. 50, 100 tapos 200. Ayan. So kay cloud naman, so medyo flat. Ayan, kasi siya ay nag-print out ng lower high. O diba? Lower high guys, high tapos lower high. Okay. So sa mga indicators, so check po natin guys. So this is a retest ano. So very obvious naman po. Okay, di ba? Ayun no. So double tap no. So yung first is here, first tapos ito yung second. Ayan. So kung siya ay magano na magpo-pullback guys si PHA. So what's next? Edi syempre yung support yung hanapin dito no. Hanapin natin, support is here. Diyan. So we have 1, okay, 2, 3, 4, and 5. So kay MACD naman po, kung papansinin natin, still nagda-diverge. Okay, si MACD line yung signal line. So ito po si MACD line and ito si signal line. Tapos sa ating histogram, so medyo hindi maganda si histogram dito kay PHA. So bakit po? Kasi kung papansinin natin, this is a lower high.
no? So bearish po pag ganyan. So tingnan natin kung siya ba ay reversal na talaga or siya ay consolidation lang, ano. Ayan. Tapos kay OBV, okay, oops, so medyo nag sell off. Okay, so nakabaluktot kasi si OBV. Ayan, pero tignan natin, ano, kung siya ba ay magtutuloy-tuloy sa baba. Ito yung kanyang sell off. Ayan, so save natin. Ayan, so save natin, guys. So save natin yan. So medyo matagal, ano. Okay, pasensya na po kayo. Ayun, okay na. So next po natin si PHA tapos si MM. So tingnan natin si MM, guys. MM. So dito po kay MM, so we have here a breakout pero wala, ano. So binuhusan lang din. So this is a retest. Okay, sa may resistance natin which is around sa 8.2 pesos, no? So we have 1, 2, and 3. And kung papansinin natin, so pwede po nating sabihin na triple top to, no? So ito yung first top, okay? First, second, and third, no? So tignan natin kung siya ay babalik sa may support. So yung support po natin is around here, 7.4 pesos. Or pwede pa siyang bumagsak dito, no, sa 7.25 pesos. Ayan, 7.4 to 7.25 pesos support. Diyan. Tapos, okay, sa moving average natin kay MM, so let's start with 50. Tapos 100. Okay, so intact pa naman din, ano? How about kay 200? So hindi visible, guys. Ayan. So anyways, okay lang naman, ano? Tapos kay Cloud, so flat pa rin kasi wala pa siyang higher high sa part na to, eh. O, diba? O, flat. O, tapos flat din to sa baba. Tapos RSI natin, so still this is a resistance na dapat mabasag. So tignan natin, ano, kung makakapanik dyan. So kung hindi, guys, edi babalik tayo sa may support. So possible, no? So hindi magbe-breakout dito, so syempre sell off ulit tayo dito sa may trend line. So this is a okay, trend line nga, no? 1, 2, tapos 3. And possible nga dito 4, no, kung di siya makakapanik sa may resistance. Ayan, series of lower highs, series of lower lows, bearish, no? Tapos dito naman, okay, so kay MACD, so kung papansinin natin, medyo siya ay nag-flip papataas, pero tignan natin kung siya ba ay sustainable, ano, pagkakasi ganyan, mahirap, eh. So tignan natin. Ayan. Tapos dito naman kay volume, so medyo nag-breakout sa part na to, pero dapat ito ang mabasag niya talaga, eh. Ito, ito, guys. Diyan. And kung titignan natin ngayon, so ito yung na-hit niya. Di ba? Ayan, so tignan natin kung siya ay magbe-breakout to retest the previous high. Okay? So dito po, or siya ay pullback or sell up, no? So tignan natin. Ayan. Siya po kasi is nasa resistance ngayon. Ito si MM. Ayan. So save natin. So save natin yan. Tapos yung next natin kay MM is ito si dito naman. So medyo hindi na po matunog gaano si dito, no?
na evict na siya sa top 1. Ayan. Pero syempre, still siya ay trending, di ba? So ngayon i-check natin siya. So still sideways pa rin guys eh, di ba? And kung papansinin natin, so there's a possibility na bubuhusan to. So sana lang guys, okay, mag-hold sa may part na to, okay, sa may support which is around 11.5, no? So tignan natin kung mag-hold sa part na to. Ayan, sa may first support niya. O, ayan. So, kung talagang bearish, edi possible mahit natin tong si trend line, ano? Which is around, ito, sa 10.7 pesos. Okay, sa part na to. Diyan, ano? So, tignan natin. Ayan, kasi trend line yan eh. Hindi ba? Ayan. So, let's see. Ayan. So, ang papansinin natin guys, dito is hindi pa po siya nagkikreate ng higher high, ano? Since nung siya ay binuhusan dito noong January 5. Di ba? So, this is bad pag ganyan. Pero still, so, siya pa naman ay sideways eh. Ayan. So, tingnan natin, ano? Ayan. So, let's see. Okay. So, alisin na natin to. Ayan. Wait. Tapos, sa moving average, so, 50. Tapos, 100. Tapos, 200. So, still intact pa naman din, ano? 50, 100, tapos 200. So, what about naman sa ating cloud? So, bearish po yan, ano? And kung papansinin natin, so, pababa si upper cloud. So, bearish po pag ganyan. Tapos, flat naman si lower cloud. Bearish, no? So, dito sa RSI, so, i-check natin. Okay. So, mukhang magre-retest dito sa may support niya, no? Which is around sa 64. Okay. So, tignan natin, guys. So, mag-adjust tayo ulit at okay, palagi nadadasog eh. So, this is a trend. Okay, so there's a possibility pa rin guys, no? Na masunod yung ating trend dito. So, we have here, since nung March or nung 2019, ano? December, 1, 2, 3, 4. Impossible nga dito kung bubuhusan pa, no? Diyan. So, tingnan natin. Lower highs and lower lows. So, very obvious naman po, ano? High, lower high, lower high. Diba? Low, lower low. Bearish. So, kay MACD, so we have here a bearish crossover. Okay. So, ilista muna yan, ano? Kasi pagka nag-print out to ng lower low, edi, syempre, ano yan? Massive sell-off, no? So, nag-flip na po si histogram, so from positive to negative. So, this is a bad sign. So, base po dito kay MACD, sa daily chart, si dito is bearish. Bad sign yun pag gaganon, ano? Ayan. So, dito naman, so, still sideways pa rin, ano? Okay, kung papansinin natin dito sa volume. Pero kung titignan natin, this is a trend line. So, there's a possibility pa nga na buhusan to guys, ano? Para ma-hit natin yung ating trend line. So, ito po si trend line, eh. So, hindi pa po na-hit, no? Ayan. So, i-save natin yan. Save. Tapos, yung next. Sino ba yung next natin dito sa part na to? So, I think last na, no? So, mag-last na tayo. Di na natin tatapusin lahat at medyo marami. So, last na po si ASEN. So, check natin to. So, dito naman kay ASEN. Okay. So, still, nag-struggle pa rin to, no?
So, it is a retest kanina, no? So, dito po sa resistance natin, which is around 6.7 pesos. So, bali support is here, no? Sa 6.2. 6.2 to 6 pesos. Yan, basta malapit dyan, guys. And kung papansinin natin, lower highs, no? High, lower high, lower high, lower high. Bearish, no? Low, lower low, lower low. So, bearish nga. Tapos, sa moving average, so 50, tapos 100, tapos 200. So, still intact pa naman, ano? 50, 100, tapos 200. So, what about naman sa ating cloud? So, okay, cloud. So, this is bad kung titignan natin sa cloud kasi si upper cloud is pababa. Diba? So, bearish po pagka ganyan, ano? So, nagko-converge si upper cloud and lower cloud. Ayan. So, what about naman sa ating RSI? So, check natin. So, base po dito. Okay, so medyo nag-bounce naman pero tignan natin kung masusustain, ano? Okay. So, si ASEN is nasa support right now sa kanyang RSI. Ayan. Then, sa ating MACD, so, medyo still bearish pa rin to sa part na to, no? Ayan, kasi lower lows pa rin tayo dito sa may histogram. Ayan, pero tignan natin, ano? So, once kasi na mauntog to sa may support, which is around sa may 6.2, ano? So, possible na, ano to, mag-bounce, no? Si ASEN. Ayan. Tapos, sa volume, wala. So, binuhusan to, guys. So, tignan natin kung magkikreate siya ng higher high, na. Ayan, kasi wala pa naman, eh. So, dapat siya ay makapanik dito sa may taas na to. Ayan. So, to make or to print a higher high, ano? So, ayan. So, I think tapos na po tayo sa ating video update for this day. So, salamat po sa inyong panonood. See you po tomorrow. Bye-bye!